So, isang katanungan na naman ang ating sasagutin ngayon. Pero bago yan ay shoutout muna sa mga bossing natin dyan. Lalo na kina Fireworks Skills 1130, Jennifer Cruz 6309, JP Galindon 6447, Kabarkada CH. So ngayon narito ang katanungan. Alin ang mas advantage na setup ng solar panel? Yung may isang unit ng 200 watts na panel o yung may dalawang unit ng tig 100 watts na solar panel para maging 200 watts? So sa ganitong sitwasyon, parehong may advantage ang bawat senaryo. At ito ang ating pag-uusapan ngayon. So, matik na yan na kung advantage nitong isa ay disadvantage naman nung isa. Itong dalawang 100 watts na ang ating gagawing basis. At simulan natin sa advantage ng dalawang 100 watts. Una ay kung sakaling masira o mabasag ang isa sa dalawang 100 watts panel, ay meron ka pang isang panel na temporaryong magkakarga sa battery mo. Samantala, sa isang 200 watts panel lang, kapag ito'y nasira o nabasag ay hindi gagana ang setup mo at kailangan talagang palitan agad-agad. Ikalawa, sa 100 watts panel ay hindi ka mabibigla sa gastos kapag nag-upgrade ka dahil pwedeng paunti-unti ang pagdagdag ng panel. Dahil pwedeng isang 100 watts lang muna ang bibilhin dahil medyo kapos pa sa budget. Hindi gaya sa 200 watts na medyo bigla ang ilalabas na pera para lang makapag-upgrade. Pangatlo ay pwede mong iparallel ang dalawang 100 watts na panel para yung isa ay para sa bubong na nakaharap para sa morning harvest at yung isa naman ay nakaharap para sa afternoon na harvest. Sa isang 200 watts panel kasi ay hindi pwede yung ganyan. Isang orientation lang. Kung magpaparallel ka ng dalawang 100 watts, once na maliliman ng mga dahon ng isang panel, ay mag-harvest pa din ng normal ang isang hindi natabunan. Kaya, hindi ganong bumababa ang harvest. Sa isang 200 watts panel kasi ay matik na maepektuhan ang buong harvest. Sobrang bumababa. Kung may dalawang 100 watts panel ka naman ay pwede mong imaniobra ang voltage at ang current ng setup mo. Depende sa pabor sa location at sa setup compatibility. Pwedeng dudublin mo ang voltage o ang current. Sa isang 200 watts panel kasi ay as is na siya. Ika nga wala ka ng opsyon. Sa pag-transport naman ay pwede nang ikarga sa maliit na sasakyan ang 100 watts gaya ng mga tricycle. Hindi gaya ng 200 watts na medyo mas malapad at kailangang malapad din ang pagkakargahan. Isa pang advantage ng 100 watts na solar panel ay during installation. Maliit lang siya kaya hindi mahirap iakyat sa bubong. Easy lang kaya kahit nga isang tao lang mag-install ay pwede na. So ngayon ay ang mga disadvantage naman ng dalawang 100 watts na solar panel. So dahil dalawang panel ang imamount mo, ay kakailanganin mo ng mas mahabang railings. Gaya nito. Kalawa sa listahan natin ay mas marami ang clamps ang kakailanganin natin sa dalawang 100 watts kaysa sa isang 200 watts. Sa dalawang panel ay gagamit tayo ng 4 na end clamp at 2 mid clamp. Samantalang sa isang 200 watts na panel ay 4 na end clamp lamang. At isa pa sa disadvantage ng dalawang 100 watts na panel ay kailangan nating magdagdag ng 2 Y-type MC4 connector kung magpaparallel tayo. At dahil dalawa ang panel ay mas mahaba ang kakaining oras sa trabaho sa pag-testing at pag-install. At syempre, madadagdagan din ang wires sa setup mo sa dalawang solar panel.
konti lang naman. At prone din sa voltage drop ang ganitong setup dahil may karagdagang wire sa solar panel connection. Isa din sa makakapag-create ng voltage drop ay ang mga possible loose connection sa mga connectors kapag hindi gaanong nahihigpitan at pati na ang heat effect ng init ng araw sa mga karagdagang wires natin. At during testing at sakaling nagkakaproblema ang linya mula sa solar panel, ay mas marami ka nang kailangang i-diagnose na sections kapag mas marami ang solar panel kaysa sa isa lang. At ito ang pinaka-disadvantage. Mas mahal ang aabuting presyo ng 200 watts panel kaysa sa isang 200 watts panel. Sa presyohan ngayon ng mga good quality solar panels, nasa around 2,800 pesos ang isang 100 watts panel. At nasa around 400 pesos naman ang isang 200 watts panel. So, sa presyong yan ay medyo lugi ka na ng 1,600 pesos sa dalawang 100 watts panel. So, makikita natin na parehong may advantage at disadvantage ang dalawang pinagpipilian natin. Nasa sa atin na lang yun kung alin ang mas angkop para sa location, budget, at sitwasyon ng ating pinaplanong solar. Maaari yung isang klase ay hindi akma sa isang project mo pero akma naman sa iba. Bawat project naman ay iba-iba ang sitwasyon. Kaya maaaring magamit mo din ang dalawang klase ng setup na iyan sa future projects mo. So hanggang sa susunod, kung nagustuhan mo ang video na ito ay pakihit naman po ng like button. At kung ngayon mo palang nakita ang channel na ito ay mag-subscribe ka na para magiging updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. So salamat at ingat tayong lahat.